Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaon, ay sinabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kaparirito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nandyan sa barangay, sa lahat ng mga nagsisimba sa kanilang mga tahanan via online at nakakapakinig ng ating banal na misa. Lahat po kayo ay kasama sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Matapos tayong turuan ni Jesus nitong mga nakalipas na araw kung ano ang mga katangian na dapat nating taglayin. Naalala niyo pa po ba? Yung mga nasa online, naalala niyo pa po ba? Yung tinuro sa atin nung Lunes, katangian ng isang taong simbahan. Nung Martes, naalala niyo pa? Yes, ang galing nung naka-blue. Katangian ng isang lingkod. Nung Miyerkules, naalala niyo pa? Katangian ng isang ng taong may pananampalataya. Ang galing pala talaga ng mga taga-Soledad, no? Bilib ako, naalala, no? Mula Lunes hanggang Miyerkules, iba't ibang katangian ang tinuro sa atin
ni Jesus. Noong Huwebes at kahapon, tinuro naman sa atin tungkol sa katapusan ng buhay. No? Para saan ba yung mga katangiang iyon? No? Para siyempre, sa katapusan, makapiling natin ang Diyos. Kapag meron ka ng mga katangiang iyon, ngayong araw na ito, katangian naman ng Diyos ang kanyang ipapakilala sa atin. Katangian ng Diyos. At ginamit ni Jesus ang isang imahe ng isang hukom para ipakita ang kakaibang katangian ng Diyos. Sabihin nyo nga po, hukom. Isa pa. Alam nyo po ba kung anong hukom? Yes, in English lang natin no? Diba? Oh. Sabi ko na mga Inglesero mga tao dito ba't ba tayo nagtatagalog mas? No? Judge, yes, isang hukom, isang humahatol, isang nagbibigay ng hatol. At ginamit ni Jesus ang imahe ng hukom para ipakita ang kakaibang katangian ng Diyos. Ayon sa Ebanghelyo, hindi daw natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang ang hukom na ito. Minsan, may isang babaeng balo ang balik ng balik sa hukom para humingi ng katarungan. Makailang beses na tinanggihan ng hukom ang babae sa kanyang hinihiling na katarungan. Ngunit, isang araw, naisip ng hukom na ibigay na sa babaeng balo ang hinihingi dahil sa kanyang sobrang pangungulit. Dahil ang kulit-kulit na, dahil balik ng balik itong babaeng balong ito, sa huli, kahit masama ang hukom, ibinigay niya ang kanyang katarungan sa babae. Ito po ang katangian ng Diyos na nais ipakita ni Jesus, isang katangiang mapagbigay. Sabihin nyo nga, mapagbigay. Mapagbigay ang Diyos. Isang katangian ng Diyos ayon kay Jesus ay ang pagiging mapagbigay. Sabi ni Jesus, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. May tatlong bagay tayong pwedeng pagtuunan ng pansin sa katangian ng Diyos na mapagbigay. Tatlong bagay. Una, sabi ni Jesus, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan. Sabihin nyo nga po, katarungan. Ganyan ang Diyos. Mapagbigay ng katarungan. Ibig sabihin, ang binibigay ng Diyos ay kung ano ang makatarungan. Take note, makatarungan ang Diyos. Nagbibigay ng katarungan. Kung ang hinihingi ay kayamanan, pero ang tao hindi nagtatrabaho, ibibigay ba ng Diyos? Hello, sagot. Bakit? Hindi makatarungan. Di ba? Malinaw, hingi ka ng hingi ng kayamanan. Lord, sana yumaman ako. Pero hindi ka naman nagtatrabaho, kahit anong hingi mo, ibibigay ba ng Diyos? Kung dasal ka ng dasal ng kagalingan, pero wala kang tigil magbisyo, ibibigay ba ng Diyos? Marami sa atin, dasal ng dasal, Lord, good health. Lord, ilayo kami sa sakit. Lord, gawin kaming malusog. Pero, hala, sige, inom. Sige, hala, lantak ng mga matataba. Sige, kain ng bawal.
ibibigay ba ng Diyos ang iyong dasal? Mapagbigay, pero makatarungan. Kung ang panalangin mo ay makaahon sa kahirapan, no? Lahat naman tayo, di ba? Lord, alisin mo na sana, hindi na ako nagigipit. Lord, tulungan mo ako. Hirap na ako. Kung yan ang dasal mo, pero wala kang tigil sa kakautang at wala kang tigil sa kaka-online shopping, ibibigay ba ng Diyos? Oh, dumaan lang yung 11:11. Na-check out mo na ba yan? Tapos dasal ka ngayon, 16, Lord, wala na akong pangsaing. Oh, inuna mo yung pangkilay at pang lipstick mo eh. Tapos ngayon, walang pangsaing. Ano po? Ibibigay ba ng Diyos? Malinaw ang sinabi ni Jesus. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang. Pangalawa na sinabi ni Jesus, ibibigay ng Diyos kung ano ang makatarungan sa kanyang hinirang na dumaraing araw-gabi. Sabihin nyo nga po, daing. Yan. Ang tao, magaling dumaing. Tama ba? Wala tayong tigil sa kakadaing. Tingnan nyo nga, kaya tayo balik ng balik sa pagdadasal, balik ng balik sa simbahan kasi hindi nauubos ang ating daing sa buhay. Kailangan mo nito, gusto mo nito, bigyan ka ng ganito. Wala tayong katapusan. Pero okay lang yon. Hindi sinasabi ng Diyos, huwag dumaing. Yan nga ang sinasabi ng Diyos, dumaing araw-gabi. Magdasal araw-gabi. Humingi araw-gabi. Ang masama, gusto mo lang bigyan ka, pero ayaw mong dumaing. Gusto mo lang ipagkaloob sa iyo ang kagustuhan mo, pero ayaw mong magdasal. Gusto mo pagpalain ka, pero ayaw mong sumimba. Hello, yung mga nasa barangay dyan, baka naman, andito ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya na ang lumapit sa atin. Siya na ang bumisita sa atin. Baka naman pwede mong saglitin. May hiling ka, di ba? Ayaw mo nang maging mahirap? Dumaing ka naman. Sumaglit ka dito sa ating simbahan. Gusto mong pumasa sa board exam? Aba, sumimba ka naman. Magdasal, dumaing, araw-gabi. Gusto mong matapos ang iyong pagdurusa? Ayan ang Poong Jesus Nazareno. Sulyapan mo man lang, saglitin mo man lang, dumaing araw-gabi. Ang sinasabi ni Jesus, mapagbigay ang Diyos, pero kailangan mong dumaing. At ang pagdaing, araw-gabi. Minsan tayo madaing, oo. Pero isang beses lang sa isang linggo. O sige na nga, payag na. Kesa naman yung iba, isang beses sa isang buwan. Isang beses sa isang taon. O kung hindi pa magba-birthday, o hindi pa magkakasakit o mamamatayan, hindi pa dadaing. Yun ang malungkot na kwento. Pwede ka na ngang dumaing, ayaw mo pang gawin. Ang Diyos mapagbigay sa mga dumaraing araw-gabi. Pangatlo, sabi ni Jesus, mapagbigay ang Diyos bagamat tila natatagalan. Sabihin nyo nga, natatagalan. Ganyan ang Diyos. Mapagbigay pero kailangan mong maghintay. Sabihin sa katabi, maghintay. O, di ba tulog na? O,
Pangatlo pa lang ako eh. No? Di ba sabi ko, pag pang-apat dapat, saka matutulog, tayo ganyan, no? Wala tayong pasensya. Gusto mong pagbigyan, pero ayaw mo namang makinig. Oh. Ang Diyos, mapagbigay, pero kailangan mong maghintay. Hindi laging isang kalabit makakahingi sa Diyos. Hindi alkansya ang Diyos na kapag gusto mong dumukot, meron kang mahuhugot. Dahil ibibigay ng Diyos ang ating kahilingan sa tamang panahon. Kaya maghintay. Matutong maghintay. Kung hindi pa binibigay ng Diyos, huwag mong sabihin hindi ka pinakikinggan ng Diyos. Ang gusto niya, maghintay. Kung hindi dininig ng Diyos, huwag mong sabihin hindi sinagot ng Diyos ang dasal mo. Yun ang kanyang sagot. Wala. Ayaw mo lang yung kanyang sagot. Tama ba yon? Malinaw ba yon? Kung dasal ka ng dasal at hindi binibigay, yan ang sagot ng Diyos. Baka hindi para sa'yo. Huwag kang makulit. May ibibigay para sa'yo. Kailangan mo lang maghintay. Mga kapatid, ang pagbibigay hindi basta-basta ginagawad. Ang hinihiling hindi basta-basta ibinibigay. Kailangan ito ay makatarungan. Kailangan ito ay hingin. At higit sa lahat, kailangan itong hinihintay. Pero tandaan, ibibigay ito ng Diyos bagamat natatagalan dahil siya ay makatarungan. Amen? Amen.